buhay namin dito sa labas. Sabihin nyo lang at kung magagawan ko ng paraan, itatapik natin. Okay? Para hindi naman palaging drone o video sa labas ang mapapanood din nyo sa vlog ko. At maraming salamat sa lahat ng subscriber ko, especially sa mga bago. Sana suportahan po ninyo ang aking maliit na channel lang at isang simpleng channel. Ang laging tinatanong sa akin ng mga tao pag sinasabi kong vlogger ako, paki-subscribe ako, ang unang tanong nila, anong makikita namin sa YouTube channel mo? Sinasabi ko naman, mostly naman ang makikita ninyo yung traveling ko, yung Pilipinas. Gusto ko makita ng mga subscriber ko from here kung ano talaga ang itsura ng Pilipinas, kasi yung iba nga wala naman silang idea kung ano ba ang Pilipinas, kung maganda ba o malaki ba, marami bang tao. So yun ang isang point na kaya pag umuwi ako, wala halos akong ginagawa, halos wala akong pahinga kundi humanap ng lugar para ma-vlog ko at makita naman ng mga subscriber ko dito sa labas kung ano ang Pilipinas. And then pag nandito naman ako, sabi ko nga, I'm trying na mamasyal, pumunta sa ibang lugar, iba-vlog ko, hindi ko ho yan ipinagyayabang. Gusto ko lang kong ipakita sa mga subscriber ko naman sa Pilipinas kung ano naman meron dito sa kinalalagyan ko. At syempre partly kasama na rin yung buhay ng pamilya ko na isasama ko rin sa vlog ko. At hindi naman kaila sa inyo, ang misis ko ay isang nurse, meron kaming 2 anak. So at syempre ang buhay naman talaga dito is ganito lang, especially pag winter time. Mostly ang tao dito trabaho bahay. Wala ka namang halos mapuntahan o magalaan unless lumabas ka lang ibang bansa. Dahil pag dito nga, kahit saan ka pumunta, malamig, umuulan, mahangin. So mahirap mamasyal. Kaya ang tao dito nag-i-enjoy lang sa buhay nila pagdating ng summer na minsan may kasama pang ulan. So kumbaga sa palaran na lalabas ka, gaya yung mga nakikita nyo sa vlog ko, minsan nagkakamping kami or nagkakaravan, lumalabas, namamasyal. Kumbaga sabi nga nila, samantalahin ang summer dahil pagdating ng winter, kulong ka na naman sa bahay. Gaya nga sa akin, may mga drone ako, hindi ko naman siya magamit during winter time dahil nga maulan, malamig, nakakatamad lumabas. So trabaho bahay lang kami. So yun lang mga kasambalin nyo. At I hope hindi naman ako ganun kalaking channel para magyabang sa inyo. At yung sa akin naman, gusto ko lang i-share sa inyo yung simpleng buhay namin dito sa abroad, na maaaring ang iniisip nga ng iba kasi nga parang mentality na ng Pilipino yan, pag nasa abroad ka mayamang ka, which is hindi naman. Kumbaga kayod kalabaw din. Kung sinasabi nilang kayod kalabaw ka sa Pilipinas, dito kayod kalabaw ka rin. Dahil especially ngayon na yung bunso ko nga ay nasa university sa London, magastos mga kasambalay nyo, super gastos ang bunso namin ngayon. Dahil doon niya piniling mag-aral sa London, sa isang university, kilalang university doon. So 3 years course yun, bali nakaka 1 year pa lang siya, kaya talagang mabigat. Kumbaga nga sabi ko nga kay Mrs., ako nga sana nagpaplano ng magretiro, 56 going 57 na tayo this year. So kumbaga malapit na tayo dun sa retirement, although ang retirement dito is 65. Kaya plano ko sana 60. Medyo pahinga na sana, pero ganitong meron tayong parang kang nagpapaaral from probinsya, nagpaaral ka sa Maynila.
alam natin yan na super gastos ang magpaaral from province to Manila. Parang sa amin nung araw yan, 4 kami na sabay-sabay na nagka-college sa Maynila. Kaya walang pahinga ang father ko noon sa barko. Uuwi man siya yan, good for 1 month, kailangan umalis na siya. O 2 months, kailangan umalis na siya ulit dahil 4 nga kami. Hamakin ninyo, babayaran namin sa school, babayaran namin dun sa apartment na tinitirhan namin, pagkain namin na 4 na nandoon sa Maynila. Talagang magastos ang magpaaral sa syudad. Pwede naman sana siya dito mag-aral sa amin. Meron naman ditong university na ganun din sa course na kinukuha niya sa London. Kaya lang, alam nyo naman kabataan ngayon, kumbaga kung ano yung gusto nila minsan, hindi lang minsan, talagang mostly yun ang nasusunod. So okay lang, at least pag-aaral naman yung pinunta niya doon. Sana nga, finger cross, makatapos siya gagaya nung panganay namin na nakatapos din naman, nakamasteral pa. So hoping na ganun din sana yung bunso namin. Anyway, sabi nga nila, pera lang yan. Yan lang naman ang pwede nating iwanan sa kanila, yung edukasyon. Pag nakatapos sila at mawala tayo dito sa mundo, yan lang ang maipapamana natin, na wala naman tayong ari-arian dito o ari-arian sa Pilipinas na ipapamana sa kanila. Okay? Medyo magastos din kasi syempre yung allowance niya, pang araw-araw niya, kailangan ibigay din namin. Syempre, pag sa London, kumbaga mataas ang standard ng buhay sa London, kaya kahit sa mga pagkain mahal, sa mga pamasahe mahal, siyempre city yan, so maluwag dito kasi nga yung nga gaya sabi ko sa mga nakaraang vlog ko, libre ang ospital, libre ang mga gamot, mga maintenance. Gaya sa akin, sandamakmak ang maintenance ko, lahat yan libre. Kasi nga mataas yung tax namin, yung binabayaran naming tax sa gobyerno, which is nababawi naman, nakikita naman na gagamit naman namin yung mga tax na yon. Kaya nga ang kaibahan dito tsaka dyan sa Pilipinas, ang mahirap kasi sa atin, kung taasan nyo ang tax, nagrereklamo nga yung mga tao sa tax kasi nga nakukurap lang. Yun ang problema. Dito may corruption din naman, mga kasambalin nyo. Hindi ko sinasabing malinis ang mga politiko dito. May corruption din. Kaya lang hindi ganong kagarapal ang corruption dito. Kumbaga, barya lang, okay na sa kanila yon. Makuha nila yon, okay na sa kanila. So, meron din corruption dito, mga kasambalin nyo. Hindi lang ganong masyadong kagaya sa atin na talagang minsan million pa ang nakukurap nila o nakukuha nila sa gobyerno. Kaya nga sila nagpapakamatay makakuha ng pwesto dahil dyan. Salamat po sa pagsuporta ulit sa maliit kong channel. Okay? Bye-bye everyone. At sa ulitin, sasalita ulit ako ng ganito. Okay? At kung ano yung magiging topic ko, siguro yung impeachment ni Vice President Duterte, dahil yun na isang mainit pa. Plus yung gusto ko rin sabihin doon about doon sa ibibigay doon sa mga 80, 85, 90, 95, 100 ayuda na 10,000 yata yung sa 80 hanggang 95, then yung 100 is 100,000 yan, di ba? So gusto ko rin maging topic yan at sa susunod. Okay? Maraming salamat. Okay? Bye-bye!